Kamusta ka, kawala? Welcome back sa isa na namang episode ng Walang Kwentong Walang Kwenta Vlogcast. Samahan mo ako rehab. Shoutout kay Coach Jack ng Get Jacked. Kailangan gawin ng rehab at least 3 times a week. Dito tayo. And at the same time, may nadaanan kasi akong sabihin na nating issue, topic, discussion online about sa mga trainers. Dito tayo, wala masyadong tao. Makakapagsalita ng masasama. Yan. Sabihin ko na agad, ang pinaka-message ng episode na to is all about learning without judgment. Sa episode na to, ang challenge ko ay naiwan ko yung cellphone ko, so wala akong outline ng mga sasabihin. Yun nga, may nadaanan akong issue. Actually, hindi lang siya galing sa isang tao. Ang hirap mag-vlog kasi paano ko mabibilang to? Ang hirap magbilang ng reps ng nagsasalita. Sige, babaya na ka. So yun, nadadaanan kong issue about sa credibility ng mga medyo chubby na physical therapists or coaches or trainers sa mga gym. Na parang sinasabi nila or may mga nagsasabi na dapat daw kapag ang field mo ay nasa yun nga physical therapist o kaya trainer, dapat daw fit ka kasi parang ang point nila you walk the talk or you practice what you preach. Yun yung sinasabi nila. Well, kasabihan nga naman yun and I agree sa ibang bagay pagdating dun sa walk the talk at saka practice what you preach. Pero medyo disagree ako pagdating dun sa physical na itsura ng trainer. Kasi yun nga, papasok na dito yung judgment. Okay, next movement tayo sa rehab. Ay, hindi pa. Bear hugs pala. Pero hindi ko dinidisregard yung bias, sabihin na natin. Parang gets ko naman kung bakit mas maglilin ka or mas magiging choice mo yung trainer na fit. Kumbaga ano yan kung sa mga product, packaging yan, di ba? Mas una mong mapapansin talaga yung maganda ang packaging. So, I have nothing against that. Maganda nga yun Actually, kung halimbawa merong magaling na trainer na medyo nasa chubby side, malamang isasuggest ko rin sa kanya yon para mas makakuha siya ng mas maraming client. So, gets ko naman yon kung bakit mas leaning ang ibang tao sa trainer na maganda ang katawan. Pero sa tingin ko, hindi dapat natin binabase yung ability nila to coach, to train sa itsura nila. Kasi yun nga, babalik ako dun sa idea or sa message ng episode na to about learning. Hindi natin alam kung ano yung pwede nating matutunan sa kanya dahil lang nagbase tayo sa itsura niya. Marami akong pwedeng gawing analogy, marami akong pwedeng gawing example kung bakit hindi dapat natin ibase sa itsura ng trainer yung ability nila to train. Ano kasi, ang mahirap kasi dito, yung media or society yung nag-define or nagbigay ng image kung ano ang itsura ng fit. Sa totoo lang, in real life, labas ng social media, labas ng media, labas ng nasa isip ng society, yung totoo na nararamdaman nasa actual real life, ang pagiging fit ay hindi mo pwedeng ibase sa itsura lang. May mga test na pwedeng gawin para malaman natin kung ano talaga, kung fit ka talaga. So, hindi mo pwedeng ibase lang na, ay, mataba to. Hindi to magaling na trainer. Kasi hindi siya fit. To be fair, sa physical pa rin naman talaga ako bumabase. Ang habol ko sa isang trainer ay hindi yung itsura, kundi yung fitness niya. Na yun nga, matetest yun sa endurance, may mga pwede tayong gawing exercises or workout na makikita mo doon kung gaano ka-fit talaga yung trainer. Kasi merong mga ma-abs, pero wala namang, hindi siya ganun fit No offense doon sa mga pero gets nyo naman, di ba? Meron talagang ganun na maganda ang katawan, pero mahina siya sa workout, mahina siya sa
kumbaga, hindi siya makapagbuhat ng talagang mabibigat, yung endurance is mababa. Pero pwede naman na ang purpose mo ay para sa physique talaga. Wala namang masama doon. Kumbaga, yun yung coach na para sa'yo. And walang masama doon. Ulit ko, walang masama doon. Para lang malinaw. Pero, again hindi yun yung message nitong episode na to. Kasi yun ay judgment na rin eh. Yung gusto kong sabihin dito sa episode na to, kahit pa ikaw ay isang trainer na sabihin na natin hindi ka physically fit or yung katawan mo ay hindi yung perfect na katawan na sinasabi sa atin ng society, possible pa rin na may matuto sa'yo, possible pa rin na maging magaling siya na coach at trainer. Kung gagamitin natin yung logic na yon, dapat ang physical trainer or ang magaling na physical trainer ay yung maganda ang katawan. So, ibig sabihin nito, pagdating sa barbero, quality dapat yung gupit niya sa sarili niya. So, ito na lang, isipin mo, may dalawang barbero sa barbershop. Yung isang barbero, pangit yung gupit. Pangit yung buhok. Pero yung isang barbero, maganda yung buhok. So, kanino ka magpapagupit ngayon? Doon sa maganda ang gupit o doon sa pangit ang gupit? Diba? Ngayon ko lang ito naiisip, paggaling ko talaga. Kung ang logic natin ay yun nga, sa maganda ang katawan, siyempre doon ka magpapagupit sa maganda ang gupit. Diba? Pero sino bang naggupit doon sa maganda ang gupit na barbero? Yung pangit ang gupit. Kasi hindi naman naggugupit ng sarili ang barbero, di ba? Diyan papasok yung tingin ko tamang way of looking at it. Ang tingnan natin is yung portfolio ng clients ng isang trainer. Napapayat niya ba si Steve? Di ba? Kung napapayat niya si Steve, ang galing niya. Siya ay isang magician. Miracle maker. Yun, di ba? Actually, dapat yun yung basis ko eh. Hindi dapat ako nagbabase sa physical fitness na rin eh. Parang dapat magbase ako sa portfolio niya ng clients niya. Napalakas niya ba to? Napalakas niya ba tong athlete na to? Natulungan niya ba tong makapag-champion? So, ang trainer, regardless ng itsura niya at saka ng physical fitness niya, pero nakapag-produce siya ng mga champions, ng mga athletes na magagaling, doon na tayo. Possible din kasi na yung coach, hindi niya goal magpaganda ng katawan. Possible din na maraming reason kung bakit hindi siya fit. Possible na nasa ibang point na siya ng buhay niya, na tapos na siya doon eh. Tapos na siya sa pagiging fit. Or possible din na hindi yun ang goal niya. Possible na ang goal niya ay to make you better, hindi yung sarili niya. Okay lang yun, tingin ko, kung napapakita naman niya sa portfolio niya. Maraming reason kung bakit magaling pa rin magturo yung isang coach pero hindi na ganun kaganda yung katawan niya. Ano pang magandang example? Ito, isa pang example. Ito, personally, kakilala ko talaga. Shoutout kay Sir Roger Basco. Kilala yan ng mga taga-Lipa. Siya ay magaling na choreographer. Sobrang galing na choreographer ng dance zone. Kung tama ang tanda ko, contemporary ba? Ang tawag sa ganun? Contemporary dance troupe ng Lasal Lipa before. So sa dance zone, si Sir Roger Basco, si Sir Basco, siya ang nagko-choreo nung mga moves nila doon, nung mga steps. Pero hindi siya dancer. Pag pinasayaw mo siya, hindi niya kayang sumayaw. Pero choreographer siya. Ang pala nitong gantong camera setup, parang nakikipag-away. So yan, pagdating naman sa pagsasayaw, isa pa yan, di ba? Hindi mo pwedeng ibase sa katawan, sa itsura ng katawan ng isang tao kung gaano siya kagaling sumayaw or kung magaling siyang sumayaw. Magugulat kayo. May mga nakasama na ako sa pagsasayaw na nasa bigger side, na magugulat ka na nag-break dance, nag-worm. Core memory ko yon. Hindi ko na lang sasabihin ko sino. Alam mo kung bakit core memory sa akin yon? Kasi nung nag-worm siya, medyo nakita yung insert coin. Or kahit maghanap kayo sa TikTok ng mga chubby
na dancer, ang galing sumayaw. Hindi mo pwedeng ibase sa itsura niya na, hindi yan magaling na dancer, hindi yan makakapagsayaw kasi ano yung katawan niya, malaki siya eh. May mga nagba-backflip. Daig pa ako. May mga nagbre-break dance. Lipat tayo kasi kailangan natin ng wall. Sa field pa rin ang pagsasayaw. Hindi rin ibig sabihin na porket magaling sumayaw, magaling nang mag-choreo. So hindi mo rin pwedeng ibase dun sa skill niya ng pagsasayaw. Yung pagtuturo, 'di ba? Kahit pa sabihin nating fit siya, maganda yung katawan niya, yung endurance niya malakas, mabibigat yung binubuhat niya, hindi rin ibig sabihin magaling siyang magturo. Hindi rin ibig sabihin na automatically magaling siyang trainer. Kasi pinag-aaralan yan eh. May mga ano pa nga yan, may mga lisensya pa yan para masabing magaling kang trainer. Tapos ikaw babase ka lang sa itsura. Coach Jack, tama ba tong ginagawa ko? Oh, ito pa, isa pa example, labas na tayo sa field ng sayaw. Si Manny Pacquiao. So ibig sabihin ba, mali ang choice ni Manny Pacquiao ng pagpili kay Freddie Roach. Kasi si Freddie Roach may sakit na siya eh. Pero ilang laban ni Manny Pacquiao ang coach niya pa rin si Freddie Roach kahit may sakit na to. 'Di ba? Hindi na makagalaw ng ayos si Freddie Roach. So dapat ba nagpalit na si Pacquiao ng coach nung nagkaroon ng sakit si Freddie Roach? So hindi mo masabi na yung coaching na sa physical stuff eh. Iba ibang field. Ibang field ang coaching, ibang animal. Hindi siya pwedeng ibase sa itsura lang. Ibase rin natin sa ibang coach ng ibang sports. Sa basketball, sorry, hindi ako masyadong knowledgeable sa NBA, pero kung ang matatandaan ko lang ay si coach, yung coach ng Spurs, Coach Popovich. Yun, di ba siya? Matanda na siya. Pero siya pa rin ang coach ng Spurs. And ang galing niyang mag-coach. Kasi kahit walang star players, yung talagang star, nananalo sila ng championships. Medyo na-trigger ba ako? Na-trigger ba ako nun? Kasi, based kasi sa experience ko, marami akong nakilalang mas payat sa akin, mas mataba sa akin, pero halimaw. Meron pa ako isang nakita na coach na asin mataba, parang obese ata siya eh. Pero yung kino-coach niya, world champion ng squash. Ipapakita ko dyan kung sino siya. Tingin ko kasi mas mapapabilis yung learning natin kung less judgment or walang judgment yung gagawin natin. Hindi ko naman sinasabi na lahat paniwalaan mo ha. Siyempre, dapat nandun pa rin yung critical thinking. Kumbaga maging critical tayo sa mga tamang bagay. Yung learning, parang yan yung superpower na binigay sa atin ni Lord. Yan yung pinaka. Hindi pala kasi nandyan yung love. Yes naman, kasi nandyan ang love eh. Tingin ko love ang number 1 superpower na binigay sa atin ni Lord. And ang sunod na superpower ay learning. And ang learning, may kryptonite ang power natin na yan. Kapag may bahid na ng bias at saka judgment. Kasi binablock na natin yung mga facts or yung possible explanation kung bakit mali tayo. Kasi may judgment na. Meron na tayong, kumbaga may laman na yung cup natin. Kung walang judgment ang learning natin, sobrang dami nating matututunan. Kasi nagkalat ang lessons. Talagang kahit kanino pwede tayong makakuha ng lessons. Mapa-fit, hindi fit, kahit kanino pwede tayong makakuha ng lessons. Kaya nga yun yung title ng vlogcast ko eh. Walang kwentong, walang kwenta. Kasi kahit anong kwento, may matututunan tayo dyan. Kailangan lang natin maging open sa realities or sa stories ng iba't ibang tao. Kapag gano'n ang tingin mo sa mga tao na may matututunan ka sa kanya, parang mas nagiging mabait tayo kasi may makukuha ka sa kanya eh. Medyo selfish yung point of view kasi ikaw yung magbe-benefit. Pero gets mo, dahil nga may makukuha ka sa kanya, it's another reason para maging kind sa tao na yon. Huwag tayong maging judgmental, mas maging curious tayo. Again, nasa sayo yan kung sinong gusto mong kuning coach.
Okay lang kung anong bias mo. Nagkwento lang ako sa'yo ng bias ko. Ayoko nang may judgment pagdating sa learning. Gusto ko clean slate. Kapag may bagong lumapit sa akin, papakinggan kita without judgment. Lalo na kung based sa itsura mo. Although, mabibuild yung judgment ko na yon sa'yo or sa isang trainer along the way. Habang dinidiscover ko na. I think gano'n naman talaga dapat. Kilalanin muna, alamin muna natin yung story. Then tsaka natin i-judge. Tsaka natin hilahin pababa. Yan ang mga matututunan mo dito sa Walang Kwentong Walang Kwenta Vlogcast.